welcome to my vlog. Yun, ito. Muna to, pang-update muna ng mga social media pages ko kasi matumal yung pagbablog ko eh. First time ko naka-encounter ng ganitong klaseng unit. Ngayon ko lang nalaman na yung DB Audio tsaka Astron, isa pala. Ano, DB Audio by Astron. Ayun oh. Bluetooth speaker na angas, ang daming ilaw. Ito yung, hindi ko alam kung anong series ito or anong model nito eh. Tingnan natin. Naligaw rito eh. Kaya nainganyo ko nagawa ng vlog eh. Ito. Ito yung model niya. Party Box 210 210. Yan. DB Audio by Astron. Ngayon ko lang talaga nalaman na yung DB Audio is from Astron pala to. Isa lang pala sila ng Astron. Party Box 210 Bluetooth speaker. Peak power output. Ayan o, 1.8 oh. Tangin na naman oh. 1,800 watts oh. Mabibingwit ka talaga rito pag ganitong specs na ilalagay. Impedance 4 ohms, frequency yan 48 kHz. 48 Hz, 20 kHz. Sensitivity 93 decibels. Angas, di ba? Yung issue pala nito guys, nung dinala dito sa akin, ito buhay na to ngayon. Sa ngayon buhay na kasi ni-repair ko na eh. Off muna natin. Ang issue nito ay meron daw pumutok, sabi ng may-ari, and then pasensya na kayo guys, sa amin yung nirekta ko na, hindi ko na pinakita yung pagre-repair kasi pag-repair yung content ko, wala naman nanonood eh. Ito, singit-singit lang tong akin para meron lang ako may content. And then siyempre, papakita ko na rin yung mga pinalitan ko and then yung kung saan yung side na tinanggal ko. Angas, ang dami niyang pindutan. Ano, buhay na to. Ayan, ganito yung mukha niya oh. Angas, bumblebee. Akala mo yung front seat ng kotse, ang daming pipindutan yung mga high-tech na kotse ngayon. Ganyan yung forma niya. Mode. Ay, mode nito, ito. Ayan, Bluetooth. FM. Line. Ngayon, ito yung nagiging sanhi niya oh. Ito, pinatong ko to yung mga pyesa rito eh. Ito IC, and then ito MOSFET na 50N06. Tapos papakita ko sa loob sa inyo yung pinagtatanggal ko or pinagtanggalan ko pala. Teka lang. So ayun, tinanggal ko na yung nitanggal ko sa pag-i-screw nya kasi tinakpan ko na ito eh, kasi okay na nga eh. Naisipan ko lang i-vlog kasi nga wala akong content. Tapos hindi, siyempre ganyo ako. Malay natin may makapanood nito na maka-encounter ng itong sira, 'di ba? Yung mga medyo bago-baguhan lang na technician katulad ko. Sa mga veterano season na lang sa kanila ito. Yan, ito yung nagiging pinakasira niya. Dito yung side na 'yon, no. Yung ano ba, nakatagilid kasi. Ito yung IC na 'yon, yung itong IC. Yan, dito yan galing. Yan. Pagbukas ko pa lang, kita ko na agad eh. Yung pinakita ko sa may-ari, sabi ko, yan, sira ito. Sabi ko, 50-50 yung labanan. Kung malaman man natin na sira yan, ang problema dyan, wala tayong parts nyan. And then, mahirap na ibalik kasi lusaw yung board. Sabi ko, pag tinanggal ko yan, and then magkaroon siya ng power, mag-i-start siya, ibig sabihin, laking chance na mabubuhay yung unit. Kasi, papunta to dito, itong socket na ito is papuntang battery. Yan, battery, tinanggal ko lang. Ayan, ito, sakit niya, no? Ayan, tinanggal ko yung battery. Kasi, nasabi kasi nung una na may-ari, yung issue nito, mabilis daw malubat. Tapos pinilit nila, ginagamit habang, siguro naka-charge. Kasi may battery to eh, naka-dechargeable to eh. Yung sa, may pumutok daw. Yun nga yun, nung pagbukas ko, ito na yun. Kasi nawalan na siya ng power eh. Yan, ngayon, nung tinanggal ko ito, umokay siya, nagkaroon siya ng power, kaya medyo natuwa yung may-ari. And then, ang problema, wala siyang audio. May signal, may display nga, problema, wala namang audio. Doon nalungkot ulit yung may-ari. Sabi ko, hagilapin ko pa yung sira niyan para mabuhay natin yung audio niya. Kasi may display na nga siya, pero wala namang audio. Tapos pangalawang kita ko na medyo itim, ito naman, yung MOSFET ito. Yan, 50N06. Yan, kita naman eh. Oh. Yan, 50
50N06 na MOSFET. Dito yung nakalagay. Hindi lang ako sigurado kung hindi ko binaybay kung kasama yan sa may side ng battery. Yan. Minsan kasi sa pagiging technician magitong magsatsambahan mo na pag ginalas mo lang siya magiging okay yun swerte. Ang problema dyan nung kinalas mo tapos ayaw gumana tapos wala ka pang pamalit na pyesa yan yung minsan ang nakakalungkot sa pagiging technician. Ito medyo tsamba. Tapos ngayon natanggal ko ito, nagkaroon ng display. Ngayon ito naman tinanggal ko ulit. Pagtanggal ko nito kasi pag test ko short na yung MOSFET na yon. Pagtanggal ko pagka on ko nagkaroon ng display and then nagkaroon ng audio. Kasi nung voltage checking ako, wala kasing voltahe dito. Walang voltahe papunta rito Walang 12 volts na pumasok dito. Kasi hinarang ng MOSFET. Yan, nung tinanggal ko, nagkaroon siya ng voltahe. Ayan ito pa pala yung discarte ginawa ko. Yan, ito. Kasi dahil dito sa IC na to, nawala ng voltahe dito. Itong 25 na 1000 volts. Ayan, kaya ginawa ko, nag-jump na lang ako. Kasi sigurado doon dumaan yun sa IC na yun. Papunta siya doon sa may IC. Ayun, para nagkaroon siya ng voltahe, papunta dito is nag-jump ako ng, yung wire na yun na manipis Yung ground, diretso lang Tapos yung 12 volts, papunta yun sa may 25. Yan, nag-jump ako. Nagkaroon siya ng voltahe dito, tumawid siya dito sa may coil na ito. And then, papasok sana siya dito sa may MOSFET. Pero yung ito regulator ito Yan, diretso siya dyan, papasok siya dito. Nagkaroon siya ng voltahe. And then, nagkaroon ng audio. Yun lang. Medyo hindi ako pinahirapan kahit pa paano gumana na. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, balik ko lang ito. Yun na, basta yan napakita ko na sa inyo na yung malay natin ma-encounter nyo yung ganitong unit. Imbis na magpalit pa kayo niyan kung gagana naman na wala pala yan di wag na lang, di ba? Pero dito, sure ako dito sira yung battery nito. Kaya pumutok yung IC na yan. Kasi kung mabilis lumalobat malamang siguro drain na yung battery o ano. Yun. Babalik ko lang. Binalik ko na yung socket doon sa ilaw. And then yung sa battery, hindi ko na ibabalik yan. Kasi pwede naman ibalik yan Kasi may lumalabas naman na 12 volts dito sa may socket na Kaso hindi ko na ibabalik kasi sabi ko sa may-ari, hindi ko na bubahin yung battery niyan. Kasi mahirap na. Baka mamaya, na bunutin, siyempre diretso yung pagcha-charge, baka sumabog yung battery. Kasi wala nang limit kasi yung IC niyan sira na, mahirap na. Kaya safety first na lang ang ginawa ko, tinanggal na yung battery. And then, pag ayaw na gamitin, bunutin na lang. Diba? Ayan, babalik ko lang. O yan, ito, naibalik ko na yung takip. Paplugin natin. O yan nagsasign agad na nagcha-charge siya. Pero puno Ngayon, power on. Ayan, buhay na siya. Ilaw, buhay na rin Ito pala yung mga nakikita ko minsan sa may mga gilid ng mga mall, yung ano ba mga pwesto yun. Ito pala yun, yung paengkan yun nila. Ngayon ko lang na-encounter ito. Yan ganda, iba-iba yung kulay Ma-attract ka talaga pag mga itong pormahan. Angas ng kulay nyo, mga neon light Naway, nakapagbigay ideya ako sa aring makaka-encounter ng ganito, di ba? Kung tayo magtapos, siyempre, po-promote muna tayo ng social media natin. Una, Facebook page, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share ang mga video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. And then, abangan nyo ito. Binubuo ko na yung platinum na nangunguryente pala. Pahabol-habol lang. Yan, yung na-wiring ko na, binubuo ko na lang. Sana mawala na yung ground niya or pangangagat niya. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.